Señor. Señor, misericordia, Señor. Señor, misericordia, Señor. Ang kasaysayan ng Senyor. Ang babanggitin ko sa inyo ngayon ay galing sa bianan kong lalaki, si Ponciano Maulawin Sanchez, na napakatagal ng inkargado. Siya ang nag-istorya sa akin ng tungkol sa legend ng Crucified Lord. Nung araw, nung panahon pa raw ng mga Kastilang pari dito, may isang lalaki na katamtaman ng gulang na nagpunta rito sa kumbento at nagpresenta siya na gusto niyang gumawa ng imahen ng Crucified Lord. Sabi ng pare, mahirap lang po ang parokya namin, baka hindi po namin kaya. Ang sabi ng lalaki, wala po kayong ibabayad sa akin. Ipo-provide lang nyo ako ng isang kwarto na pwede kong pagtrabahuhan ng 7 araw at 7 gabi. So it was granted, and for 7 days and 7 nights, ang maririnig lang ng pari ay mga carpentry sounds. Naglalagari, nagpupukpuk, yung mga ganon, nag-uukit, no? Ang lalaki na supposed to be gumagawa ng imahen, hindi lumalabas para kumain. Now, after 7 days and 7 nights, tahimik na lahat. So, ang ginawa nung pari, nung time na yon, ay binuksan na niya yung pinto. Wala na yung lalaki na gumawa ng imahen. And then, yung imahe ng Santo Cristo ay nakahiga na sa sahig. Tapos na siya. 6-footer siya, life size, no? So ngayon, nung mga panahong yon, kakaunti pang tao sa Pakil, maraming mga matatanda ang nais maniwala na yung lalaki na nagpunta ay si Jesus Christ mismo, who made his own replica. So, yun ang simula kung bakit nagkameron tayo ng Santo Cristo de la Misericordia. Nagsimula ang mga inkargado nung panahon pa rin ng mga Kastilang pari. Ako, bilang ako ngayon ay isa sa inkargado sa side ng Sanchez, minana namin, no? Dahil ang nagtalaga ng unang inkargado ay yung pari. Ang dalawang pamilya na pinagtalagahan ng pamamahala o pagiging inkargado ng Senyor ay siyempre yung mga paring Kastila, no? So, dalawang pamilya ng Maulawin na kamag-anak din ng bianan kong lalaki na Maulawin Sanchez. So, Maulawin at saka Sanchez family, parang sila yung pinagtiwalaan ng simbahan para mamahala. Ang mga mahalagang ginagawa namin, una,
lahat ng pangangailangan ng senyor ay sinisikap namin na maiayos bago dumating ang Biyernes Santo. Una, palimbawa, kami ang makikipag-usap sa banda ng musiko, no? Para makasigurado na may tutugtog para sa senyor. Isa pang dapat namin tingnan ay ang pag-aandas, no? Kailangan ay malinis, antigo yung kanyang kalandra. Taon-taon chinecheck namin kung may sira kasi mga sinaunang kahoy yon, baka mahigit ng 100 taon. So tinitingnan namin kung mayroong dapat palitan, no? Hindi mo papalitan yung buong kalandra. Kung alin lang yung may sira, yun lang yung papalitan. Bulaklak. Simple lang yon, pero yun yung mga magaganda, fresh, eleganteng mga bulaklak na igagayak sa kalandra. Bukod doon, kailangan magpanaha ng kumot. Napakadaming kumot, marami nagbibigay na mga tagapakil, pero siguro mga 6 na patong. And then yung panghuli, yun yung may mga alpiler na pilak na mga antigo. Bukod pa dyan, pagkalinis ng senyor, pagkababa, pinapahira namin siya ng balsamo. Ihahanda ang mga almohadon dahil pagka inihihiga na ang senyor sa kalandra, merong taas na tinitingnan. Hindi pwedeng mababa yung tayo ng senyor. Kailangan ay maraming mga almohadon, pansingit para siguradong tamang-tama lang yung height, yung taas niya para mabista pagka ipinupusok. So, yun yung mga ginagawa ng enkargado. And then, isa dyan, yung gaganapin sa Biyernes ng umaga, yung discernimiento. Yun yung pagbababa. Yun ay parang reenactment ng nung panahong una, nung mismong si Jesus Christ ay ibaba mula sa krus. So, ito ay parang malalim na pagninilay ng misteryo ng krus, no? Nung araw, nung bata pa ako, ginaganap yun, ibinababa, may mga taong tumutulong, pero walang ceremony, walang pari, walang kumakanta, walang sakristan. Now, merong ginawa si Aaron Rawasol. Gumawa siya ng documented na ritual, naroon ng mga dasal, and then may kanta, and then yun ngayon ang ginagamit for many years na. Siguro mga 6 na taon na din siguro na ginagamit. Señor, misericordia, Señor. Señor, misericordia, Señor. Señor, misericordia, Señor. Ako nga pala si Willie Tobias na tagapakil. Isa sa napili sa pagsigaw ng Senyor. Noong panahon pa ng Mr. Vito, ako'y naglalaro kami ng basketball ni Paring Fabian Del Mundo na walang tutulong sa magbaba ng Senyor, ay napansin ako ni Mr. Vito na siya nga pala at wala nga palang sisigaw ng Senyor. Sabi niya, Willie, isa sa malakas ang boses mo, maaari ikaw ang sumigaw ng Senyor. Sabi ko, Sir, papraktisin ko na lang po yung pagsigaw. Pag po hindi ako bumalik, ako na po sisigaw ng Senyor. Mula po noon, ako po'y pumasa sa pagsigaw ng Senyor na sinabi niya na ikaw na sumigaw taon-taon.
Kaya taon-taon na tuwing sasapit ang Biyernes Santo, pinaghahandaan ko po din ang pagsigaw ng Senyor. Misericordia, Señor. Señor, misericordia, Señor. Señor, misericordia, Señor. Sa bilang pagpatuloy ko, na isinakabuhay ko na rin na pagpapanata sa Kanya, sa Senyor. Ipinanata ko niyan sa buhay ko. Maging sa mga anak ko, panata ko na rin gawa ng yung mga problema namin. Yung ako, ilang beses na ako makaaksidente pero nabuhay pa rin ako. Siguro sa tulong din sa inyo. Yung anak ko nahulog din sa inyo, nakuryente na ano. Yung anak ko nabangga sa highway. Yung parang sinasalbar din niya yung mga buhay namin, pamilya. Kaya mula noon, ipinanata ko na sa buhay ko. Hanggat buhay ako ang sisigaw ng sa inyo kapatid. Nakakalakad pa naman ako kahit napatikang-tika. Okay lang naman. Basta't makapaglingkod lang ako sa mahal na sa inyo. Pagpapatuloy ko sa mahal na sa inyo, ang paglilingkod ko. Kasi nga, noong una hindi talaga ako makalakad. Sabi ko, 21, sisigaw pa rin naman sa inyo ron eh. Himala naman na nakalakad ako. Kalakad naman ako. Kaya, pag panata ko, pag mahal na araw, parang sinasabuhay ko na rin sa akin, sa pamilya ko, ang pagsigaw ng Senyor. Ang rito ng desentimiento ay binubuo ng ilang bahagi na pawang umiinog sa pamimintuho sa mahal na pasyon ng ating Panginoong Jesucristo. Pinakatampok rito ang debosyon sa kanyang kamahal-mahalang dugo at sa limang sugat ng nakapakong tagapagligtas na inilalarawan ng ating Santo Cristo. Ang pinakaunang bahagi na karaniwan naman sa lahat ng ating pamimintuho ay isang panalangin ng pagsisisi. Ang akto de contrition na ito ay hinalaw mula sa nobena ng mahal na Birhen ng Hapis ng Turumba. Lahat sa sandaling ito ay inaanyayahang lumuhod sa paanan ng Santo Cristo upang tumaos sa pagkilos ng katawan ng pananalangin. Kahanga-hanga ang akto de contrition na ito hindi lamang dahil sa tugmaan at ganda ng mga salita, kundi dahil ito ay nag-aanyaya sa nananalangin na magkaroon ng tinatawag natin sa katekismo na perfect contrition at hindi imperfect contrition. Ang pamimintuho sa Birhen ng Hapis ay siyang tunay na tulay tungo sa pamimintuho sa mahal na pasyon ng ating Panginoon. Tanging ang mahal na Birhen lang ang tunay na naging karamay ng ating Panginoon sa kanyang pasyon. At tanging ang mahal na Birhen lang ang nag-iisang walang kasalanan sa kanyang pagkakapako sa krus. Dahil tanging si Maria lang ang karapat-dapat humawak at maglinis ng bangkay ng Panginoon.
Hindi siya pwedeng hawakan ng mga kamay nating marumi sa pagkakasala. Kaya naman sa sandaling ito, tayo ay humihingi ng tulong sa Kanya. Nahawahan niya tayo ng pagmamahal. Nahawahan niya tayo ng Kanyang mga dalisay na luha. Umaasa tayo na sa pagdamay natin sa mga hapis na mahal na Birhen ay pagkakaloob sa atin ang grasya upang itong gagawin nating pagganap sa descendimiento ay tunay na tumimo sa ating mga puso at magbunga ng ganap na kapatawaran at kabanalan. Ang panalangin ito ay hango sa ikapitong araw ng nobena sa Birhen ng Hapis ng Turumba na nagninilay kung paano tinanggap ng Birhen sa kanyang sinapupunan ang luray-luray na katawan ng ating mananakop pagkatapos na ito ay ipaba sa krus at kanyang linisin habang patuloy na lumuluha. Habang inaawit ang hinanakit at risayon, pararangalan ang tampok na sugat sa pamamagitan ng pag-aalay ng insenso at pagwiwisik ng agua bendita. Matapos ng krisayon ay isasagawa ang makabagbag damdamin na paghiyaw ng Senyor Misericordia, Senyor. Señor, misericordia, Señor. Panginoon, maawa ka, Panginoon. Ang panalangin sa bawat kubol ng prosesyon ng Biyernes Santo na pamana ng mga misyonerong Fransiskano na tanging sa pakil na lamang ginagawa taon-taon mula noon hanggang ngayon. Palahaw ng mga kaluluwang lubos na nagsisisi at humihingi ng awa. Ang kahalagahan ng maalamat at napakagandang imahe ng ating Santo Cristo de la Misericordia ay hindi maihiwalay sa kahalagahan ng descendimiento. Ito ay dahil ang paglikha ng mga Santo Cristong de Gonse o may kalo sa kilikili ay walang ibang layon kundi upang ang rito ng descendimiento ay maisagawa. Ang descendimiento sa gayon, katulad ng sa pagiging paso ng Santo Entierro, ay hindi maihiwalay sa ating Santo Cristo de la Misericordia. Mahalaga ang rito ng descendimiento dahil ito ay isang buhay na pamana mula pa sa mga Fraile Fransiskano na nagtaguyod ng simbahan ng Pakil. Nakakakilabot isipin na mula noon hanggang ngayon ang ating mga ninuno ay taon-taong nagtitipon sa paanan ng mahal na Senyor upang siya ay ibaba at ihanda para sa prosesyon ng paglilibing.
Tinakpan namang totoo ang buhay ni Jesucristo nang sabanas at sudaryo upang hindi mamagkano saan man sila Angeles sa kalangitan, nananaog at pumatno, kasadang nilalakaran, kanilang tinatangisan, itong Diyos na kami na madmadla pa babaeng nangagsisa bawang may luha sa mata, alumbay nawa lang kapara sa puso at doon din sa halamanan, Getsemani ang pangalan, itong si Josep na banal ay may nabiling baunan, di pa